dear beloved, Boss Mike Cervera. Ito na. Pasok na natin. Natandaan nyo ba mga kababayan? Ito. Natandaan nyo ba ito? Yan o. Sabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko? Baka pangit siya sa picture, mas pangit siya sa personal. Oo, Arnold Lopez. Pangit sa picture, mas pangit sa personal. Sige na, tuloy na natin ha. Eto na. Nawawala tuloy tayo sa topic ha. Oo nga naman Putang ina mo, kamukha mo nga yung artista. Sige na. Oo nga naman, kamukha niya. Artista si Chiquito. Kamukha ni Chiquito. Putang ina mo, ayop ka. Ang arte mo. Putang ina mo. Sige, tuloy. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Oo. Ako daw ay baliw. Oo. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Oo. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test? Kahit ano yan. Neuropsychiatric test? Tangina mo. Kahit anong pang test yan. Ah. Gagawin ko yan. Sabi ni Buday, alam nyo naman yung mga Duterte, di ba ganyan ang style? Lahat, sasabihin. Pero pag nandyan na, yung mismong hamon nila, anong nangyayari mga kababayan? Umaayaw sila. Si Pulong, anong ginawa? Hinamon pa na kusang pupunta ng ICI. Anong nangyari? Hindi pumunta. Si Baste, ilang beses naghamon ng suntukan. Nung pinalagan, ayun mga kababayan, bakla pala yan. Diba? Etong si Sara. Ano yung una? Bloodbath daw. Putang ina, eto na. Nung nandyan na, hindi na makapagpakita. Kumuha pa lang napakaraming abogado, pero, alam nyo ba? Dahil sa hirap ng ipagtanggol yung kanyang kaso, hindi na nagpakita. Ngayon, eto, sabi niya lahat daw ng test, pwede siya. Ngayon, mga kababayan, inimbitahan pala para patest itong si Sara Duterte para malaman kung baliw ba talaga. Mga kababayan, hindi pumunta Ayan na, mga kababayan. Test? Kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. A few moments later. In your investigation involving the threat of the Vice President against the life of the President, the First Lady, and the former Speaker, have you consulted a psychologist or a psychiatrist to evaluate this threat? I'm asking this question, Madam Chair, because it's very apparent that the Vice President has consistently displayed a violent behavior. Meron po kaming behavioral science department, mga professional psychologists who can assess the mental behavior of the Vice President. Lalo nga po, hindi po siya dumalo dun sa patawag ng NBI nung iniimbestigahan po itong threat. Kita nyo? Pinatawag pala mga kababayan, pero hindi pala pumupunta para matest yung kanyang, di ba, mga kababayan, yung pagkabaliw niya. Shoutout sa inyo lahat, Michelle Reyes, sa inyong lahat, BMB Joel, putang ina ka, kapangalan mo pa yung hayop na yun, Kanagnagan mo, kininana. Di ba? Sa ating mga moderators, pag-ibati na lang sila Jonet Rivera, bahala na kayo dyan. Ngayon, mga kababayan ko, kita nyo, ganyan ang mga Duterte. Hindi sila ay tumutupad sa kanilang mga mismong hamon Di ba? Sabi nga ni Robert dapat binabartolina yung hayop na yun Grabe, no? Rose Agsalud, Ay, nako, si Buday daw, nakulam daw, alaka. Di ba sabi niya, kinukulam daw siya.
Grabe kaya pala, ganyan yan. O, eto pa, isa-isa pang sample, Boss Mike, para malaman nila. Pasok. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. I already asked a person Sira ulo talaga, no? to take revenge against 3 individuals. Kita nyo? Kaya pinagtatawanan na lang. Sabi ni Sara Buday, sira ulong baliw. Sabi ho netong si Sara Duterte, Buday, sira ulong baliw, mga kababayan, hindi daw siya, wala daw sa pagkatao niya yung mapaghiganti. Tignan nyo mga kababayan, ulitin natin ha. Kayo na humusga. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. I already asked a person Putang ina mo. to take revenge against 3 individuals. Kita nyo mga kababayan ko, ganyan si Sara Duterte. Di ba? Ganyan si Sara Duterte. Isa pa, tingnan nyo kung gaano kalutang ito. Yan. Privilege, parang nirespect nila na hindi nila sila magtanong. So, ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority black po Wait lang. Wait lang. Ito, hindi yan. Ito, Ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Kita nyo? Tignan nyo mga twiran, mga kababayan. Tignan nyo mga twiran. Naghanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para Tignan nyo. makuha namin ang ebidensya. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo mga kababayan? Naintindihan nyo? Kayo, intindihin nyo nga. Naghanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Nagets nyo? Nakakuha nyo ba kung ano yung punto niya? Hindi ko, kanina ko pa ho yan, inuunawa eh. Sabi ko, ano kaya yung ibig sabihin ni Sara Duterte dito? Baka alam ng mga manonood, Baka alam nyo lang ho. Sige nga ho. Paki-explain po kasi talagang kahit anong isip ko, hindi ko magets kung ano yung kanyang naratibo, kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung gusto niyang ipahatid para maunawaan siya. Hindi ko magets. Ito. Naghanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay para makuha namin ang ebidensya. Kita nyo? Naghahanap sila ng ebidensya. Iipitin namin ito hanggang sa muntik ng mamatay. Makukuha na namin ang ebidensya. Tangina mga kababayan, naghihirap unawain. Di ba? Napakahirap unawain, Mga kababayan, napakahirap unawain. Tama mali. Mga kababayan ko, yan si Sara Duterte. Hindi natin maintindihan, Naintindihan nyo na ba? Ibig sabihin ni Sara Duterte dito? Naghanap sila ng ebidensya. And the only way, plano nila, iipitin namin ng iipitin to hanggang sa muntik na ito mamatay Yan! para makuha namin ang ebidensya. Hindi tuloy ako makamubot ang mga kababayan.
Pares lang tayong mga Pilipino, nagkataon lang, tumakbo kayo, nag-apply kayo sa mga Pilipino, sa taong bayan para kayo magsilbi. Hindi ibig sabihin yung pribileyo nyo. Pribileyo namin na dapat pinaglilingkuran kami, mga Pilipino. Hindi kayo yung paglilingkuran namin, putang ina nyo. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.